Tangin tayo at sabihin natin, Panginoon, salamat po at hindi niyo ako nakakalimutan sa lahat ng panahon. Bagamat ako'y madalas makalimot sa iyo. Mangusap po ngayong hapon at kami ay makikinig sa lahat ng sasabihin mo sa amin. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Sigaw niyo uli. Amen. Okay, baba ang iyong mga hawak kamay at purihin natin ang Panginoon. Ang ating pagnilayan ngayon, simula ngayon ay ang sa mga lihim sa paghahari ni Yahweh El Shaddai. The secrets of the kingdom of Yahweh El Shaddai. Matthew 13 verses 10 to 12 says, the disciples came to him and asked, why do you speak to the people in parables? Jesus replied, because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. Ang mayroon nalalaman tungkol sa mga lihim sa paghahari ni Yahweh El Shaddai ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala ay kahit na hawak niya ay kukunin pa sa kanya. At bago tayo magpatuloy, ibig kong pasalamatan His Eminence Cardinal Jose Advincula na nag-celebrate ng PFCC Rojas City Capiz ng El Shaddai DWXI PPI. Siya ang magiging bagong kardinal ng Maynila sa darating na mga buwan. At loobin nawa ng Panginoon na maanyayahan natin muli siya sa ating anibersaryong darating sa August 2021. And I am inviting all of you listening now to be home for this anniversary. Huwag kayong maniniwala na mayroon pang variant na darating ang COVID-19. Wala na yan. Nasa paniniwala lahat ng tao ang nangyayari sa tao ngayon. According to your faith, it will happen to you. Now, let's talk about the secrets of the kingdom of Yahweh El Shaddai. Mga lihim sa paghahari ng Diyos sa ating lahat. Pag tayo ay natutong masundan ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, wala tayong suliranin na hindi natin mapagtatagumpayan. Ako'y naniniwala na ngayon lahat na nakikinig sa mensaheng ito ay magtatagumpay at mananagana sa buhay sa gitna ng kawalan. Yan ang ating hinaharap ngayon sa mga taon na darating dahil sa kalalakdown ng buong pamahalaan ng mga gobyerno sa balat ng lupa. Marami ang nawawala ng trabaho, marami ang nawawala ng hanap buhay, pagkain, etc. Subalit, sa mensaheng ito, ako'y naniniwala na mawawala sa atin ang takot sa anumang bagay. The password for today is the first letter of secrets. Tatandaan nyo, hindi lamang secret, kundi secrets ang tinutukoy dito, mga lihim sa paghahari ng Diyos. Now,
pag nilaya natin the first letter of secrets, letter S. Apat ang nasumpungan ko sa Biblia na mga lihim ng Panginoon na itinuro na sa tao, subalit ito ay hindi matandaan ng tao. The first S stands for seed, botil. Botil, seed. Natatandaan ko sa aklat ng paglikha, nasumpungan ko ang salitang seed. Ang utos ng Diyos sa tao, makakain nyo ang lahat na bungang kahoy with seed in it na may butil. Ang unang ipinagbili ng Diyos sa tao ay pagkain, ang dapat na kainin. Balik tayo sa mga halaman. Ibig sabihin ng COVID-19 scare ay balik tayo sa mga halaman. Ang halaman na diyan nakatago ang mga sekreto ng buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon Diyos. Ang hangin, the air that we breathe. Sa mga halaman nanggagaling ang oxygen na kailangan ng tao para ang kanyang immune system ay manatiling malakas. So the first stands for seed. According to Luke chapter 8 verses 11 to 15, this is the meaning of the parable. The seed is the word of God. Those along the path are the ones who hear, and then the devil comes and takes away the word from their hearts, so that they may not believe and be saved. Those on the rocky ground are the ones who receive the word with joy when they hear it, but they have no root. They believe for a while, but in the times of testing, they fall away. The seed that fell among the thorns stands for those who hear, but as they do go their own way, they are choked by life's worries, riches, and pleasures, and they do not mature. But the seed on good soil stands for those with a noble heart, in good heart, who hear the word, retain it, and by persevering produce a crop. Yan ang hiwaga ng buhay ng tao. Nagsisimula sa isang butil ng salita ng Diyos na mahiwaga at nagbibigay ng hiwaga ng buhay ng tao. Purihin ang Panginoon. Mahiwaga talaga ang buhay ng tao. Araw-araw may himala tayong tinatanggap. Naalala ko ang tula nung ako'y nag-aaral pa tungkol sa binhi. In the heart of a seed, very deep, so deep, a dear little plant lay fast asleep. May buhay na nakatago sa bawat binhi. At ang mahiwagang binhi, which I call the miracle seed, is the Word of God. Ang binhi na inihasik sa aking puso noong 1981, ang hindi ko makalimutan. Ang binhang ito ang lumago at namunga ng sagana at ikinalat ng Diyos ang bunga nito sa bawat bansa.
kayo yun. Hindi kayo nagtataka bakit kayo nasa Amerika, nasa Canada, nasa Europa, mga Pilipino naman kayo. Hindi lang kayo pinadala dyan upang maghanap buhay, kundi ikalat ang mahibalang binhi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao. Para ang lahat ng taong nawawala at nagwala at nakalimot sa Diyos ay magbalik loob. Sabi sa Biblia, sa sandaling tayo ay nagbalik loob dahil sa salita ng Diyos na ating tinanggap sa ating mga puso, ay unang gagawin ng Diyos, pagagalingin ang katawan natin at ang ating kaluluwa. Ganyang kahiwaga ang buhay ng tao. The second is of secrets stands for soil. Good soil, that is. Matthew 13 verse 8 says, still the other seed fell on good soil, where it produced a crop 100 times, 60 times, or 30 times what was sown. Kapag tinanggap ng ating puso ang salita ng Diyos, ito ay mabubuhay, mamumunga ng sagana, sapagkat galing sa lupa ang ating katawan, binigyan tayo ng immune system ng Panginoon, which I call divine immune system, panlaban sa anumang sumpa na kanyang binigay sa lupa. Katawang lupa, sa lupa magbabalik. Pag nilayan nyo ang mga awit, para hindi tayo sumasabit sa buhay ngayon, tatandaan nyo ang lihim na inihagda na ng Panginoon Diyos sa tao. Ang katawan natin ay lupa, galing sa lupa. From dust unto dust we will return. Kaya huwag tayong mag-alala kung anong mangyayari bukas, sapagkat tanging ang Diyos ang nakakaalam niyan. Ang tandaan natin, minsan nang itinakda ng Diyos ang kamatayan ng tao para bumalik sa lupa. Pero ang hininga niyang binigay ay babalik sa Kanya kapag tayo ay namuhay ng ayon sa mga lihim ng Diyos, paghahari ng Diyos. So iyan ang tatandaan nyo. Isa sa mga lihim ng paghahari ng Diyos, galing sa lupa ang katawan ng tao, kaya sa lupa din magbabalik. Ano man ang edad na ating naisin na maabot, bilang gantimpala sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, magwawakas pa rin ang buhay na ito. Kaya huwag tayong mabuhay ng may takot sa ating mga puso. Isipin natin lagi na mayroon Diyos na nagmamahal sa atin. Siyang nakakaalam ng lahat ng ating kailangan araw-araw. Kaya ako'y naniniwala na lahat na nakikinig ngayon, kapag ninilayan nyo ang mga awit na likha ng Espiritu Santo sa mga puso ng taong nananalig sa Kanya, ay gagaling ngayon at hahaba ang buhay. Sabihin ng seed, binhi. Kapag ang binhi ay hindi inihasik sa lupa, mananatiling itong mag-iisa. Subalit kapag ito ay hinasik sa lupa, ang letter S na susunod ay about sunlight. Sunlight.
kailangan ng katawan ng taong lupa ang araw-araw. May vitamin tayong nakukuha sa araw. Kaya lahat ng kalakasan ng tao ay naririyan na sa mga halaman, sa araw-araw. Magpa-araw tayo. The third stands for sunlight. John 8:12 says, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Malachi chapter 4 verse 2 says, But for you who revere my name, the Son of Righteousness will rise with healing in its rays, and you will go out in frolic like well-fed calves. Sa pamagitan ng init ng araw, lalakas ang ating katawan. Kaya ang ating immune system ay mananatili panlaban sa mga salot na kasama sa lupa. Pagmasdan nyo ang mga halaman, maniniwala kayong ang mga halaman ay nariyan ang hininga ng Diyos. Kapag humahangin, nakikita ko masaya ang mga sanga at dahon ng mga halaman, sapagkat sa umaga, nakikita rin nila ang init ng sikat ng araw. Kaya kailangan natin tandaan ang salita ng Diyos, sapagkat diyan nagmumula ang ating buhay. Diyan din magwawakas. Amen ba? So araw-araw, gabi-gabi, hanapin natin ang Panginoon. Nagsisimula sa isang binhi na mahimala, at ang binhing yan ay ang salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay araw-araw. Kaya ayon sa Matthew 4:4, sinabi ng Panginoon, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Nabubuhay ang tao hindi lamang sa tinapay o anumang pagkain, kundi sa bawat salita na namutawi sa bibig ng Diyos. Ngayon, anong panghuling ng secrets, mga lihim ng paghahari ng Diyos? The first is seed. The second is soil. The third is sunlight. The fourth is the sower, yung naghahasik. According to Matthew 13:37, Jesus answered, the one who sowed the seed on good soil is the Son of Man. Ang Panginoong Hesukristo ang nagkakalat ng mabuting binhi. Ngayon, maraming binhi, araw-araw ang ikinakalat ng Diyos. Subalit, hindi ito napapansin ng tao sapagkat marami siyang alalahanin, marami siyang negosyo, marami nagpapayaman, kaya ayaw pang mawala ang COVID-19. Tama na yan. Tama na yan. Sapagkat anumang yaman ang ating imbakin, hindi natin madadala yan.
maiiwanan ng lahat yan. Kaya ang taong nabubuhay ayon sa salita ng Diyos ay mabubuhay magpakailan paman, sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Siya noon, ngayon, at magpakailan paman. Dahil sa pag-ibig, inihasik ng Diyos ang kanyang salita sa bawat puso ng taong naghahanap sa Kanya dahil sa pag-ibig. Anong kailangan natin ngayon? COVID-19 o pag-ibig? Isigaw nyo ng malakas. Okay. Itong ating tatandaan. Pag-ibig ang kailangan ng mundo. Isigaw nyo 3 ulit pagtapong ko sa inyo at iuwi nyo ang pag-ibig ng Diyos. Itatago nyo sa inyong, iingatan nyo sa inyong mga puso, hindi ang COVID-19. Anong isisigaw nyo? Pag-ibig ang kailangan ng mundo. Pag-ibig ang kailangan ng mundo! 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 God bless you.